Praise the Lord, maayong gabi kanato nga tanan, mga higala o mga kaigsunan. Praise God, kumusta? O once again, kini yung alagad sa kahanginan, mga kaigsunan, Pastor Ariel Lobaton, kauban na po nato diri sa ato ang mga pagwali sa pulong sa atong buhi nga Dios. So once again, mga kapatid, magandang gabi po sa lahat sa atin. Sa gabing ito, tayo po ay magkaroon ng Bible study. Meron po tayong pinagpag-usapan sa salita ng ating Panginoon. So again, maayong gabi sa tanan. Praise the Lord, praise the Lord. So kumusta man mo mga kaigsunan o karon nga panahon, ulan-ulan diri sa Davao City, kusog ang ulan mga kaigsunan, no? Praise the Lord. So hopefully dili hinay ang ato ang excuse me, ang ato ang signal mga kaigsunan. Praise the Lord. So nining kagabhion mga kaigsunan, maghimo kita sa mga pag-ampo alang gayud sa ato nga pagsugod. Then after this mga kaigsunan, we having our greetings o pangumusta sa tanan nato mga kaigsunan, no? Una-una nato ang pagpatalinghog o pagtuon sa pulong sa Dios nining kagabhion mga kaigsunan. Praise the Lord. So ato ning buksan sa mga pag-ampo. Praise the Lord. So
Dalaygon og silimbaho ng mga Dios, salamat kayo Ginoo sa kahigayunan nga diin kami o Dios makahimo na usab ning kagabion sa mga pagtuon sa mga pulong uban ni og giyahi ang imong makatawhan nga bisan sa amo karon nga pagtuon mahimong mablihan ang among salabutan ang among kasing-kasing Ginoo bisan sa mga pagtuon sa mga pulong amo kanang gitugyan ug nasalig kanimo Ginoo in Jesus name. Amen. Okay, praise the Lord. So, ato sang i-check maigsoon ato ang audio kung okay ba ni maigsoon, no? Praise the Lord. Okay, so par okay ato ang audio mga kaigsunan. So, padayon ta sa ato maigsoon nga mga pagtuon karon nga kagabhion. Amen. Praise the Lord. So, naalay murag gamay nga technical maigsoon. Praise the Lord nga sige atong adjustan gamay. Okay? Praise the Lord. So once again, good evening everyone. O karon maigsoon maghimo ta sa mga pagtuon sa pulong sa Dios mga kaigsuonan. Praise the Lord. Ato ning isgutan, amen, kining gisgutan maigsoon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa ato ang citizenship diri sa kalibutan maigsoon. We are talking about kingdom citizenship versus earthly citizenship. Okay, so in John chapter 18, verse 36, no? Nag-ingon mga kaigsuonan diri sa John 18:36, "My kingdom is not of this world." Amen. Sa Bisaya mga kaigsuonan, ano pong sabi sa John chapter 18, verse 36? So ang kabuuan na verses nito mga kapatid 18:36, no? Sabi nga sa Bisaya, og si Jesus mitubag ang akong pagkahari dili niining kalibutana kun ang akong pagkahari iya pa nining kalibutana nan muaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. Kaya sabi nga, my kingdom is not of this world. Okay, Philippians chapter 3 verse 20, sabi po diri maigsoon ang gingon pa sa pulong sa Ginoo, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, and Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Praise the Lord. In Matthew chapter 6 verse 33, nagsisigot po diri migsoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? So atong isgutan mga kaigsunan kining citizenship mga kaigsunan. So try to imagine that we are holding a passport from our country. That passport defines your rights, responsibilities, and privileges in our country, and also it gives you protection under its law, the right to vote, and the ability to travel. Earthly citizenship ties you to a nation and shapes your life in many ways. Kaya as a earthly citizen, as a Filipino citizen, dahil Pilipino po tayo, we have our rights and we have responsibilities and even our, we call it privileges. Now, it also give us protection under its law. Dahil tayo po ay mamamayan, citizen of our country, Philippines. Halimbawa, excuse me po. But as believers, God called us into something greater, kingdom citizenship. Wow. Unlike earthly citizenship, which is limited by borders, law, and governments, kingdom citizenship is spiritual, eternal, and govern every aspect of our lives. Kaya mas
maganda po na kahit tayo ay Filipino citizen, at the same time, tayo po ay kingdom citizen. So paano nga ba maging kingdom citizen, mga kapatid? Balikan po natin dahil nang tayo ay nang si Adan at si Eva ay sabihin nating created by God, mga kapatid, no, anong sa Tagalog yung ginawa or not ginawa? Nilikha rather. Excuse me. Nilikha ng Panginoon si Adan at si Eva, and they are in kingdom of Eden, which is the extension territory of the kingdom of heaven. Amen. But because of sin, to make the long story short, dahil po sa kasalanan, ang tao po ay nawalan ng dominion and nawalan ng authority. Dahil sabi nga ng John chapter 1 verse 26, man created in his own likeness, no? And ginawa ang tao para mag-domain sa creation ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y nahiwalay sa kaharian ng Panginoon. Tayo po'y nalayo sa kanyang kalooban dahil sa kasalanan, and that is not just a disobedience na kasalanan, mga kapatid, but it also what we call rebellious against the government of God. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, pagtuunan natin ng pansin nang si Panginoong Yesus ay bumalik, siya po ay pumunta dito sa sanlibutan, no? 2,000 years ago, siya po ay namatay sa cross, siya po ay nilibing, at siya po ay, sabihin natin, sa Bisaya pa na banhaw or resurrection. He was resurrected, mga kapatid. So because of that, that is the message of the kingdom of God, na tayo po'y makabalik sa kaharian ng Panginoon, kasi that is the message that everyone believe Jesus Christ, tayo po ay manimbalik sa kanyang kalooban. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then sabi nga sa John 3:5, except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya mga kapatid, nang dahil po sa instruction ng ating Panginoon, Jesus Christ have an instruction na tayo'y makabalik sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid, through complying the requirements to become born again. It means you are going to repent what your sin, and hindi na po natin babalikan ang mga dating nakaraan at baguhin natin ang takbo ng ating kaisipan patungo sa ating Panginoon, mga kapatid. At nang tayo tumanggap sa banal na Espiritu at sa bautismo sa tubig, ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng sabihin nating authority, amen, at privileges that we are now in the kingdom of God. Kaya maganda po, mga kapatid, pag tayo ay nasa kaharian ng Panginoon, nang tayo ay nasa kaharian ng Panginoon, patuloy po tayong mamuhay, patuloy po tayo, mga kapatid, na magbigay papuri sa ating Panginoon at through obedience sa pamamagitan ng pagbibigay puri sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Kaya we are now in the kingdom, we are kingdom citizen rather. Amen. Kaya bigyan natin ng pagtuon, mga kapatid, pansin. Kung hindi po tayo naging kingdom citizen at tayo merong earthly citizenship, dapat natin, mga kapatid, bigyan ng pansin na dapat tayo ay maging kabahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, hindi po nag-establish ang ating Panginoong Yesus ng reliyon, but He preached and established kingdom. Amen. Kaya sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Amen. Kaya meron pong pagkakaiba kung tayo po ay nailalim sa kaharian ng sanlibutan at citizenship of this world,
and the citizenship in the kingdom of God. Kaya dalawa lang po ang kaharian sa mundong ito, ang kaharian ng Diyos at kaharian ng kadiliman. Alam nyo mga kapatid, marami po sa atin na sa gobyerno, amen, pag ang gobyerno po ay hindi kalooban ng Panginoon, pag ang gobyerno po ay hindi sang-ayon sa ating Panginoon at hindi po ito naaayon, dahil ito pong mga sinabi nating mga form of government ngayon, like democracy, communism, at iba pa mga kapatid, ito lang po ay nilikha ng tao. Ngunit ang original po na government is kingdom talaga. Yung monarch mga kapatid na meron pong king, no? So tulad ng panggoberno noon ni King Saul at ni Haring David at saka ni Solomon mga kapatid, na ang isang hari po ay kailangan siya po ay guided and anointed by the King, our Lord, no, our God mga kapatid. Kaya dapat yung state or yung nation must be a godly, no? Kaya tayo po church, tayo mga people of God, tinatawag po tayong holy nation. Okay, so there is a difference between kingdom citizenship and earthly citizenship. So the source of citizenship, sa earthly citizenship mga kapatid, we are born and naturalized into a nation. Pag ikaw po'y napanganak sa isang lupa or sa isang bayan, no, automatic po ikaw ay maging citizen. Particularly dito sa Pilipinas mga kapatid, and I don't know sa ibang bansa, kasi sa ibang bansa po like Japan, hindi po sila ang kanilang batas po ay hindi po nagsasabi na kung ikaw ay doon na doon ka na sabihin nating pinanganak, ay hindi po yun automatic na maging citizen ka ng Japan, but by blood talaga mga kapatid. Now, sa Pilipinas po, no, kung dito ka pinanganak, kahit hindi ka pa Pilipino, you become a Filipino citizen. Kaya yung citizenship ng ating bansa or earthly citizenship, it depends on family, birthplace, or legal process. So, pwede ka namang mag-apply, no, ng citizenship sa kahit saang bansa mga kapatid through legal process. Now, in the kingdom citizen, as a kingdom citizen, we are born again. Pag born again ka mga kapatid, John 3:3 and John 3:5, baptized in Jesus' name and receive the Holy Spirit, our citizenship comes from God's invitation to belong His kingdom through Jesus Christ. Kaya pumunta ang ating Panginoon dito sa lupa para ang bawat isa sa atin na magkaroon ng faith or pananampalataya sa ating Panginoon, He invite us to come. Amen. Kaya sabi nga ng Bible sa English, sabi doon, come unto me. Lumapit kayong mga napapagod, no? At sa Bisaya nagsasabing, gikapuyan o gibudlayan, and I will give you rest, no? Now we are magkaroon po tayo ng rest in the presence of the Lord. Kaya God invite us to belong to His kingdom. Kaya kailangan nating mailalim mga kapatid sa kaharian ng ating Panginoon by responding the invitation of God na tayo po'y lumapit, tayo po'y babalik sa Kanya mga kapatid, dahil po sa kasalanan before na ginawa ng ating nasiunang mga magulang, nang dahil po sa kasalanan tayo po'y nahiwalay sa kaharian ng ating Panginoon. Now, of course, you have also a rights and privileges. As a citizen of the country or earthly citizen, right to vote. Meron po tayong right to vote. We have protection under law. No? We have also education, healthcare, and even privileges can be taken away from the government or circumstances. So kahit ang mga bagay na ito mga kapatid, kung meron ka mang rights and privileges, pero pwede pa rin kunin, no, sa panggobyerno. Halimbawa na lamang,
kung tayo po'y nagkasala sa government, so lahat ng mga privileges na ito tatanggalin at tayo po'y ibilanggo. Ngunit sa kingdom citizen po, as a kingdom citizenship, no? We have access to God's promises, we have eternal life, we have joy, peace, guidance, and even provision, and even spiritual authority. So this cannot be taken away. Hindi po ito mawawala sa atin, mga kapatid. Hindi po ito kukunin, no? Ngunit ito po ay sabihin nating access natin sa mga pangako ng ating Panginoon. If you become a kingdom citizen, now you have eternal life, you have peace, joy, guidance, provision, and even spiritual authority. This cannot be taken away. According to Romans chapter 8, verse 38 to 39, no? Hindi po, sino po makapag-aalis sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Now, we have also responsibilities, mga kapatid. As an earthly citizenship, obey laws. Tayo po ay nagsusunod ng batas, nagbibigay ng taxes, nag-participate ng governance. Non-compliance can result in penalties. Of course, pag hindi po tayo sabihin nating mutuman sa balaod, ay makabaton gyud ta og penalty or bayaran gyud nato mga kaigsunan. For halimbawa na lamang, no, kung tayo po'y makapagpatay, tayo po'y mangawat ba sa Bisaya pa, kung sa mga kasalanan nga gagawin natin, mga kapatid, yun po ay may penalties, no? Ngunit in the kingdom citizen, if you become a kingdom citizen, amen, in the kingdom po, tayo po ay mamuhay, no? We live righteously, love others, then preach the gospel, and practice justice, and even mercy and humility. Kaya, sabi nga, disobedience affects your reward and witness, but cannot separate you from God's protection if you repent. Alam po natin, mga kapatid, na lahat ng mga bagay na kailangan natin ay ibibigay talaga ng ating Panginoon. Ngunit kung tayo po ay mag-disobey sa kanyang kalooban, now it also affects our reward, no? So, sabihin natin, mga kapatid, na kahit na mawawala ito, but I believe na ibabalik ng ating Panginoon under His protection if we repent, mga kapatid. Kaya, hindi po, we cannot judge people kung ano po ang mga tinatawag nating mga kasalanan natin, mga kapatid, because in the Bible, sabi nga, mga kapatid, lahat ng lumapit sa ating Panginoon ay magkaroon po ng bagong pag-asa. Now, God will also forgive our sins, mga kapatid. Kaya, as citizens, no, sa earthly citizen, mga kapatid, no, in our earthly citizenship, loyalty is a primary to the nation. So, kailangan talaga ang loyalty sa government or sa constitution. So, there's also a conflict can arise between nation dahil po meron talagang mga loyal sa ganitong partido, ganyan na partido, mga kapatid, kahit po tayo ay nailalim sa isang bayan, meron ding mga conflict. Now, as a kingdom citizenship, our allegiance is to Jesus Christ as King. So we are ambassador of His kingdom, according to 1 Corinthians chapter 5, verse 20. Meaning, our decision are first filtered through God's will, not politics. Kaya maganda po na tayo po ay magloyal sa ating Panginoon at hindi po tayo magloyal sa tao at sa leader. Dahil ang tao po at saka leader ng politics or even leader ng religion ay sila po ay sabihin po nating sa Tagalog yung mapakyas. Sila po ay magkakamali din, no? Kaya we must give our allegiance and loyalty to our Lord Jesus Christ as our King. Now, signal. Okay, bumalik na po, mga kapatid, no? The advantage of kingdom citizenship. So we have eternal security. Then earthly citizenship ends with life. But kingdom citizenship lasts forever. Kaya we have access to divine
resources. Kaya sabi nga ning Matthew chapter 6 verse 33 na He promised, mga kapatid, that if we seek first the kingdom of God and His righteousness, He will provide everything we need. Yes, and of course, we have authority and power as a citizen of the kingdom. So we have spiritual authority over sin, sickness, and darkness. Now, there is what we call global perspective of kingdom citizens are not limited by borders. So we are part of God's worldwide mission. Kaya hindi po limited ang kingdom citizen sa borders, hindi lang po sa Amerika, hindi lang po sa Pilipinas, but we are part of worldwide mission that we are going to preach the gospel of the kingdom to the whole world. Kaya patuloy po tayong magngangaral sa salita ng Panginoon tungkol sa kanyang kaharian. So we will use the social media, we will use the internet para ang ating mga preaching ay hindi lang aabot dito sa ating sariling lugar, ngunit ito ay aabot din sa buong mundo, mga kapatid. Now, how to live as a kingdom citizen? Prioritize kingdom values. Seek God first, or seek God's will, justice, righteousness, and mercy above all things. Kaya we represent the King, live as Lord or as Jesus would, be a witness of your family, workplace, and community. Kaya follow kingdom laws, love God, love others, and obey God's word. In Romans chapter 13 verse 1 and 2, ito po ay sinasabi na tayo po ay magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa sa atin at sumunod sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. So let's invest in eternal reward, then focus on eternal treasures, not just temporary wealth, but the wealth na pinag-ari ng ating Panginoon, at ito po'y walang katapusan. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, tayo po'y nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa sa atin na tayo po'y nagkaroon ng pang-aaral sa kanyang salita na sabi po, the early citizenship, pag nasa sanlibutan lang ang yung citizenship, mga kapatid, it gives us identity in a nation. Siyempre, pag ikaw ay citizen ng isang bansa, tatawagin kang, kung sa Pilipinas, Filipino citizen. Pag ikaw ay citizen ng Amerika, tatawagin kang American citizen because you are under His law, under their government. At meron kang protection and rights being a citizen of the nation or the country. But in kingdom citizenship, it's also give us eternal identity. Hindi na po ito mawawala sa atin, ang ating eternal identity. And we have our spiritual authority and of course, the access to God's promises. Ito ang pinakamaganda. Amen. So, hindi lang po tayo Filipino citizen, hindi lang po tayo senior citizen, at the same time tayo po ay nailalim sa kalooban ng Panginoon, tinatawag po tayong kingdom citizen. Now, ask yourself today, mga kapatid, are you living as a citizen of God's kingdom? Tayo ba'y namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon sa kanyang harian? Tayo ba'y kaharian? Tayo ba'y kanyang mamamayan? Or mamamayan sa mundong ito? No? We are not just merely a resident of this world, amen, but we become a true kingdom citizen. Kaya tayo po'y mag-isip, tayo po'y gagawa at gawing priority ang mga rule or mga batas ng ating Panginoon, not just like earthly rules. Kaya meron po mga tao, mga kapatid, na sila po ay loyal sa kanilang bansa. Hindi po sila gagawa ng mga kasalanan. Halimbawa, pag nandito ka sa Davao, okay, mga kapatid, na hindi ka gagawa ng kasalanan at bawal dito ang magkalat ng basura,
bawal dito mga kapatid ang magdroga. Okay po yun if we are going to follow the laws of the country or even in the province or a city mga kapatid. Ngunit tayo naman ay dapat magsunod sa kalooban ng Panginoon sa kanyang kaharian. So, meron po mga tao na self-righteous, hindi po nakagawa ng kasalanan sa kanilang batas at sa kanilang bansa. Ngunit malaking kasalanan if you don't believe Jesus Christ kung hindi po natin gagawin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya we challenge everyone that we seek first the kingdom of God and every decision. Sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng desisyon natin mga kapatid, dapat ay una ang kaharian ng ating Panginoon. So we carry the kingdom as a passport natin mga kapatid with pride. No? Kung tayo po'y nabautismuhan sa kanyang pangalan, kung tayo po'y nakatanggap ng banal na espiritu, yan po ang pinaka-passport natin. And we have pride mga kapatid na we are belong to the citizenship of the kingdom of God. Now, knowing it grants your rights and responsibilities far beyond any nation on earth. Kaya sabihin natin mga kapatid na kahit alam natin yung mga rights natin at responsibilities, yes, maganda po yun. Ngunit alaman din natin kung ano ang ating mga rights and responsibilities ilalim sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sa overview po mga kapatid, pag ikaw po ay isang sabihin nating citizen sa ibang bansa, amen, sa Pilipinas po, pwede pong dual citizen. Pwede pong manatili ang iyong pagka-Pilipino citizen. At the same time, you are going to apply another citizenship in America, Europe, or depende sa ibang bansa. Dahil sa Japan po, hindi pwedeng dalawang citizenship. Pag ikaw po ay Pilipino at gustong mag-apply ng Japanese citizenship, you must renounce your first citizenship. Ngunit kahit ilan pa ang citizenship mo, no, kahit sa ang bansa ka pa na ilalim, ngunit ang salita ng Panginoon, you must be a part of the kingdom of God. You must be a citizen of the kingdom. Amen. Dahil ang citizenship po natin, sabi ng Philippians, hindi lang po sa mundong ito, ngunit ang citizenship natin ay sa kaharian ng langit, mga kapatid. So, hopefully, tayo po ay nakapagbigay kaalaman sa bawat isa sa atin na tayo po ay nailalim sa earthly citizenship. At the same time, we are desiring to become kingdom citizen, mga kapatid, through obedience, through obeying His command at sa pag-restore sa atin sa ating Panginoong Yesus galing sa kasalanan. So that's the act that we restore in the kingdom of God. So maraming salamat po mga kapatid sa gabing ito at tayo po'y nagagalak sa bawat isa na kasama natin ng mga kapatiran. Sila po ay nag-view. Mamaya po meron po tayong mga greetings at saka yung mga may tanong pwede ninyong ipa-abot sa akin sa gabing ito mga kapatid. Ngunit tapusin natin ang ating pag-aaral sa gabing ito. Then after this, we having our greetings and pangumustahay mga kapatid. So allow me to pray. Kung meron po kayong mga pangangailangan, amen, dadali natin dyan sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan, Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa mga salita mo, Panginoon, na kami po ay nakapag-aral, at salamat po sa iyong mga promises na kami po ay merong mga bagay na ibibigay mo, Panginoon, dahil po sa aming desire na maglilingkod sa iyo, na kahit na kami ay makasalanan, binigyan mo kami ng pag-asa na kami po ay makabalik sa iyong kaharian. Lord, we pray for blessings to everyone sa lahat ng kanilang mga trabaho, sa lahat ng mga negosyo, Ama, Panginoon, at gabayan mo po ang bawat isa sa amin, kahit na sa mga may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon,
through your name, Lord Jesus, dahil ikaw po ang Diyos na aming nakilala, na Diyos na mabuti at palagi po naggabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa gabing ito, we declare blessings to upon your people in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, magandang gabi sa atin mga kapatid. So once again, magandang gabi po. So thank you for watching and salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kingdom Speak Philippines. So thank you so much. Now, ato igsoon no mga ato ta balik sa mga Bisaya. Okay, so salamat sa mga nag-view karon kauban nato si Sister Carmelita or Armelita Masonong or Sister Inday Masonong. Thank you for watching. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Of course, si Pastor Namtitan ay siya din ay nakasama natin mga kapatid. Good evening sir. Ang Diyos magapanalangin kaninyo diha sa Manila. Amen. Sabi ni Sister Inday, maayong gabi Pastor. Maayong gabi po sa tanan or God bless. Okay, so magandang gabi din sa lahat mga kapatid. At si Pastor Jerry Nabalio Placeros is watching. Sabi niya, Bishop, maayong gabi. May sumpay. Maayong gabi ini. Okay, so thank you kaayo mga kaigsunan nato. No? Sabi ni Pastor Jerry, gabi shout out Bishop, Arca South, Taguig, Saints from are watching. Yes, lahat ng mga kapatiran pala natin dyan sa Taguig ay sila ay nagsubaybay sa atin sa lahat ng mga kapatiran dyan, lalong-lalo na sa mga kasamahan ni Pastor Jerry at sa kanyang may bahay at sa kanyang mga kabataan, lalong-lalo na sa kapatiran ng mga young people dyan na inalagaan ni Pastor Jerry Nabalio Placeros. Amen. Praise the Lord. Of course, kasama din natin si Pastor Gisrael Masonong. Amen. Makauwi ka na, Pastor, sa buhangin kasi malakas ang ulan kanina pang mga 3:00 hanggang gabi. Okay, so sabi ni Pastor Gisrael, maayong gabi, Pastor. Okay, so Sister Arlene Santillan also is watching from Lanao del Norte. Sa Tubod yata, kung hindi ako nagkamali, kung napa sila sa Tubod karon. Amen. Kumusta ka mo, Dira, Santillan family? Of course, ipabot ang ako ang pagpangumusta sa tibuok mong pamilya, labi na sa akong amigo, Pastor Ricky Santillan. Okay, praise the Lord. Sabi nga ni Brother Pastor Israel, Amen, glory to Jesus. Amen, praise the Lord. And also Brother Jacob Pergamino is watching, no? Thank you, Brother Jacob. Kumusta? Amen. Sister Lorna Lumantang also is watching. Amen. Brother Noli Ikobi is also watching from North Cotabato, particularly dyan sa Kidapawan, kung hindi po ako nagkamali. Kumusta man mo dira, Brother Noli, no? Praise the Lord. So, ang Diyos magapanalangin kanyo, kauban Sister Chacha, uban sa inyohang pamilya din na, uban sa mga kabataan, o sa inyohang anak, no? Nga bugoy na, kay dako na. Okay? Praise the Lord. So, padayon ta sa pag-alagad diya sa Ginoo, and we are praying for strength diya sa pag-alagad sa Ginoo despite sa mga problema or mga pagsulay sa kinabuhi, mga kaigsuunan. Okay? Praise the Lord. Pastor Nonoy Nicor also is watching. Amen. Sabi niya, shout out Pastor diya sa may Libak, South Cotabato. Kumusta po, Pastor Nonoy Nicor? Kumusta man ka? Kanus among ka mo balik diri sa Davao sa pagbisita. Amen. Of course, si Sister or Pastora
Kristen Joy Manway. Okay, so kumusta man mo din ha? Uban sa imuhang kapikas nga sa kinabuhi si Pastor Manway. Okay, so we are praying for the growth of your local church kahit na pioneering, no? So kailangan natin tulungan sa mga dasal ang bawat isa ng mga pastor na gumagawa sa ministry, mga kapatid, no? Even ako, dumaranas din ako ng pioneering, mga kapatid. Praise the Lord. So hanggang ngayon, nag-pioneering pa rin. Amen. Kasi we are planting churches. Amen. So pag okay na yung isa, doon na naman tayo sa isa. No? We will help churches, mga kapatid, para sila po ay establish or ma-plaster din, no, sa mga daughter churches natin. Kaya lahat ng mga kapatiran, ng mga pastor na nagkaroon po ng mga pioneering churches, amen, we are praying na gabayan po tayo sa ating Panginoon sa ating lilingkod sa Kanya by doing His work in the ministry. Okay? Praise the Lord. So, meron pa po si Sir Bernard Lobay. Sabi niya, maayong gabi, Pastor, watching from UPC. Bukay, Abra. Oy, Tagalog ito Maayong gabi iman, Bisaya ni siya, pero parang sa Abra, parang mga Tagalog mga tao dyan, no? So, parang bandang Luzon ang Abra, mga kapatid. So, shout out po sa lahat ng mga kapatiran sa UPC Bukay, Abra. Amen. Dyan po sa bandang Luzon, particularly kang Sir Bernard Lobay or hindi ako nagkamali, ito ba siya ang pastor ninyo or siya po ay elder or kasamahan, church leader? So, Sir Bernard, thank you so much for watching. Amen. So, shout out dyan sa mga kapatiran ng UPC Bukay, Abra. Okay? Sister Maricel Bello also is watching. Amen. Thank you so much sa mga kapatiran na nag-watch, nag-share. Amen. So sabi niya, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi po kanato nga tanan mga kaigsuunan. Praise the Lord. Amen. Si Brother Dan Aser Giginto sa Sikatuna, Bohol. Kumusta man kadya, Brother Dan? Kumusta man ang imong amahan o inahan, sila Pastor and Pastora Prissy Giginto. Extend my regards to all people of Sikatuna, Bohol. Amen. Sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, lalo na sa kanilang gwapong pastor, Pastor Romy Giginto, at sa kanyang pamilya at sa buong staff or sa lahat ng mga pastor dyan, no? Mga lalim sa ministry ni Pastor Romy. Sabi ni Sir Bernard, may mensahe siya dito. Parang, Ilocano po, Pastor. Yan, Ilocano. Hindi po ako marunong mag-Ilocano kasi Ilonggo ako. Okay, so hindi talaga ako marunong mag-Ilocano. Wala talaga akong wala po akong na-memorize na kahit isang words ng Ilocano, no? So ang pagkaalam ko lang, lahat ng mga Ilocano ay hilig sa sa mahanghang, tsaka sabi nga, yung mga Ilocano ay kuripot. Alam niyo yung kuripot, mga kapatid, yung hindi magasta, no? Hindi gastador, sa Bisaya pa dili gastador. Okay, so thank you so much, Sir Bernard Lobay dyan sa Abra, sa lahat ng mga Ilocano dyan. Okay, praise the Lord. And then, wala na, mga kapatid, no? So thank you so much sa inyong pagsubaybay sa programa natin, mga kapatid. Hindi po sa lahat ng gabi, araw, na tayo po ay magkaroon ng live Bible study kasi meron din tayong mga gawain. Ngunit sa gabing ito, dahil malakas ang ulan, hindi kami, mga kapatid, nagkaroon ng prayer meeting dahil malakas ang ulan, tapos yung mga kapatiran ay nagmotor. Kaya parang siguro bukas kasi may prayer meeting pa, and they are joining other daughter church for the prayer, mga kapatid. So thank you so much po sa lahat ng mga kapatiran. Amen. So Pastor Jerry Nabalio Placeros, humahabol. Sino yung mahabol? Dito. Pastor Nonoy pala.
Pastor Nonoy Nicor. Sabi niya, okay lang Pastor. Gracias sa Diyos. Amen. Salamat sa pag-shoutout Pastor. Pa-shoutout daw kay Pastor Reste Rico, Sister Juby Rico, Ading Rico, Richelle Rico, diri sa South Tupi, no? South Tupi, Mag del Sur. Saan kaya sila? Sa Del Sur Province, ano kaya itong Mag? Del Sur man. So Davao del Sur, it might be Davao del Sur, no? Then, of course, sabi nga, province of Atimahanan, province of Timanan. Salamat. God bless you, Pastor. Thank you so much sa lahat ng mga kapatiran dyan. Pastor Nonoy Nicor. Meron pong programa ito sa FMC, na subaybayan natin ang kaniyang live. Amen. So, gagamitin po tayo, Pastor, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa the gospel of the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. So, once again, thank you so much mga kapatid. So, wala na ba? So, kung wala na mga kapatid, tayo na po'y ano sa Tagalog yung manamilit? Mag-say goodbye na sa English. Dahil tatapusin na natin ang programang ito mga kapatid. So at least kanina, we have our 30 minutes discussion sharing the words of God. Okay? So thank you so much. At ako po'y magsasabing ang Diyos po ay dakila at siya po ay magpapala sa bawat isa sa atin. Thank you so much and more power. Maayong gabi sa tanan, mga Bisaya. Magandang araw po, magandang gabi sa mga kapatiran natin sa Luzon at saka sa buong mundo, mga kapatid. And good evening everyone sa lahat ng mga nasa ibang bansa. Thank you so much and more power. God bless you.